Hello mga kabalaod. Nakakatawa ba ang isang inang gusto lang protektahan ang pangalan ng kanyang namatay na anak? May follower po akong nag-visit sa akin at nagtanong, "Attorney, ano po masasabi ninyo? Ang sakit makita na pinagtatawanan si Ma'am Robilin matapos lumabas ang balitang ito." Tiningnan ko ang post, ang news at ang reactions. Pinadala nga niya ang news sa akin at yung mga reactions. Binasa ko ang news at ito ang news. Mother of Rene Bartibunya continues to seek justice, warns anyone taking advantage of son's death. Sa tingin ko dito, may isang bagay akong gustong linawin. Sa tingin ko, posibleng hindi lubos na naipaliwanag sa maikling presentation ng balita ang konteksto ng sinabi ni Ma'am Robilin. Kaya maaring may mga taong nagkaroon ng ibang interpretation. Ang headline ay nagsasabing patuloy siyang naghahanap ng hustisya at nagbabala laban sa mga taong maaring magsamantala sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero, ano ba talaga ang punto? Ang news kasi ay hindi sinabi talaga kung ano ang konteksto at ang punto. Hindi niya sinasabing siya lamang ang may karapatang magsalita tungkol kay Rene Clark. Hindi rin sinabi ni Ma'am Robilin na siya lamang ang maaring tumulong, makiisa o manawagan ng hustisya. At lalong hindi ito tungkol sa pag-angkin niya sa kasikatan o popularidad ng kanyang sariling anak. Ang punto dito, sa tingin ko, ay napakasimple. Ang gusto lang ni Ma'am Robilin, sa tingin ko, ay huwag gamitin ang pangalan ni Rene Clark para manloko. Huwag gamitin ang kanyang pagkamatay para mang-scam. Huwag gamitin ang paghahanap ng hustisya bilang dahilan para kumuha ng pera sa mga taong gustong tumulong kung wala namang pahintulot o lehitimong layunin. Kung may mga taong maaring gumamit sa pangalan ng isang namatay upang, for example, makahingi ng pera o makapanluloko, hindi ba natural lamang para sa kanyang ina na protektahan ang pangalan at ng kanyang anak at kasabay nito protektahan din ang publiko laban sa mga posibleng panlilinlang? At dito ako lubos na nalungkot dahil nang tinignan ko ang reaction sa post. Tingnan natin yung reaction sa post. Humigit kumulang 9,700 ang haha reactions. Samantalang nasa 4,500 ang likes at 4,300 ang love reactions sa screenshot na nakikita natin. Hindi ko sinasabing pare-pareho ang dahilan ng bawat taong nag-haha reactions. Hindi din natin mababasa ang isip ng libu-libong tao. Pero dapat ba nating baliwalain na libu-libong tao ang tumugon sa pagtawa sa isang balitang tungkol sa isang inang naghahanap ng hustisya para sa kanyang anak? Maaring hindi nila naintindihan ang buong konteksto. Sa tingin ko, maaring headline lamang ang nababasa nila. Maaring may ibang dahilan din. Kaya, imbis na gantihan sila ng galit para sa aking follower na nagtanong sa akin, linawin natin ang punto. Ang pinaglalaban natin dito ay hindi pera. Ang pinaglalaban ay hindi kung sino ang may karapatang makinabang sa pangalan ni Rene Clark. Ang ipinaglalaban ay protektahan ang publiko laban sa panluloko. Protektahan ang pangalan ng isang taong wala na upang ipagtanggol ang kanyang sarili. At higit sa lahat, ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Kaya sa mga naghaha reactions,
Hindi ko kayo aawayin. Isang tanong lamang para sa inyo. Kung kayo ang magulang at ang pangalan ng inyong anak na namatay ay halimbawa ginamit ng ibang tao upang makakuha ng pera o panluloko o manloko, mananahimik ba kayo? Yan ang tanong na mas mahalagang pag-isipan. Dahil sa huli, hindi natin kailangang malihis sa tunay na usapin dito. Hindi ito laban ng reactions. Hindi ito laban ng likes, hearts at haha. Ito ay laban para sa katotohanan, pananagutan at hustisya. At doon tayo mananatiling nakatutok. Salamat po.